lalaya ako. Lalaya ako! Sapagkat kapag ang tao ay dininig ang tinig ng Diyos at tinanggap si Jesus, lalaya ang tao niyan! At kayong mga mahihirap, akala nyo ba mahirap kayo talaga? Hindi! Ang taong kasama ang Diyos, yan ang pinakamayamang tao! Kaya kapag may nangutang sa inyo, dumukot ka agad. Dukot! Magkano kapatid ang kailangan mo? Huwag kang mag-alala. Inay, pautang ha? Anong isasagot mo? Amen! Amen! Judel, pautang naman. Sige po, basta meron. Diba? Ang sagot agad. Wala akong pera eh. Aminin nyo! Sino ba ang may pera? Ang Diyos! Pautang nga. Pautang nga. Alam niyo ba kung bakit kayo inuutangan? Kasi mukha kayong may pera! Kapag kayo nilapitan ng utang sa inyo, ang gawin nyo, mapuri sa Diyos! Sabihin nyo, praise the Lord! Panginoon, mag-withdraw ako ngayon sa kapangyaman mo! Sapagkat pinangangailangan ang kapatid ko, gusto ko siyang tulungan. Interview muna, sabihin mo, magkano ba kailangan mo? Pautang Junel. Magkano ba kailangan mo? Kailangan ko ay 200 pesos. Sige. Ganito ang isasagot mo, Junel. Purihin ka, Panginoon. Tita, sandali lang po ha. Mananalangin ako sa Diyos! Sige, Junel, habang nananalangin ka, aalis muna ako. Salamat ha. Amen! Kumanda kayong lahat. Sapagkat kayo utangan ng mga taga-sanlibutan. Lalapit sa inyo ang mga wala rito sa gawain, sapagkat mukha kayong mayayaman na! At ano ang gagawin niyo sa kanila? Kapag ang nangungutang ay wala rito sa gawain, dadali na nga sa ospital, papag-stayin mo pa. Halika kapatid, manalangin tayong dalawa! At sa pangalan ni Jesus, masasolve ang problema. Kaya wala sasagot na walang pera ha. Mamaya ha. Mamaya magsubukan kayo. Ha? Pautang nga ng 20. Mamaya kunin yung 20 sa kanya ha.
Sino ang may sakit? Sa palakpak pa lang, magaling na kayo. Ang babaeng ito, kaya siya nagdesisyon, instant healing ang binigay doon sa anak na babae, panganay. Sabagay, wala nga siyang anak na lalaki. Yung panganay na anak ng babaeng ito, na lingkod ng Diyos ngayon, 13 years old, 12. Nagkasakit ng lagnat, ika 5 days na hindi dinadala sa doktor. Daling araw, mga 4 a.m., biglang ginising ng anak ang lingkod at sinabing ang sakit ng ulo niya, patawak sa kamay, sobrang init. Ibig sabihin, mataas ang lagnat. Ang ginawa ng babae sapagkat siya may gipupiling dalaga pa, in Jesus' name, ikaw sakit at karamdaman. Lumayas ka sa katawan ng anak. In Jesus' name. Sa ipit na panalangin, sapagkat mayroon sila kapitbahay na magigising sa oras na yun, mahina lang ang boses ng ginawa ng babae. In Jesus' name, ikaw sakit at karamdaman, ikaw lagnat, lumayas ka sa katawan ng batang ito, sapagkat ito'y templo ng banal na Espiritu. From head to foot, cast out yung sakit. Amen! At sa himala ng Diyos, pag-hipo ng lingkod sa kamay ng anak at sa loob, wala na ang lagnat na napakataas. Sa sobrang kagalakan at nag-uumapaw na pasasalamat ng babae sa Diyos sa ginawang himala, lumuhod ang babae, nagsindi ng kandila at nangako sa Diyos na maglilingkod sa Diyos full time. Ito yung lingkod ha. Ito nakatayo sa harap nyo ang lingkod ng Diyos na pinaghimalaan ng Diyos. Bakit lingkod ng tawag? Ang simple lang yan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino magnais maging alagad ko, ang sino magnais maglingkod sa akin, talikdan ang kanyang sarili, pasanin ang cross at sumunod sa akin. Kaya ang tawag niya sa kanyang sarili ay lingkod ng Diyos. Sapagkat ayon nga sa salita ng Diyos, ang sino mang maglingkod ang sino magnais maglingkod sa akin, sabi ng Diyos, talikdan o kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang cross at sumunod sa akin. Kaya kayo mga kabataan, sa paglilingkod sa Diyos, may pasan-pasan ang cross, ha? Hindi yung naglalakad ka, free ka sa lahat ng mga problema. Hindi. Kapag naglilingkod sa Diyos, may bitbit ang problema ang ibibigay mo sa Diyos. So sa madaling salita, doon nagumpisa ang pakikipag-ugnayan ng babaeng ito sa Diyos. Nung yung himalang yun ay naganap sa buhay nila mag-iina. Isang matalinong desisyon ang ginawa ng babaeng ito. Kahit ka nga naman may pera, kung wala naman sa iyo ang kapangyarihan at ang Espiritu ng Diyos, mahihirapan ka. Tatakbo ka pa sa doktor, hindi ba? Pero ang doktor kailangan yan, sapagkat sila mayroong karunungan ding ibinigay ang Diyos. Amen! Ang sinasabi po sa inyo ng babaeng ito ay yung mga emergency cases. Nakagaya na madaling araw, tatakbo ka kayo lang ng anak mo, walang asawa mo, at panggabi, tatakbo ka sa doktor. Baka kaya dumating sa hospital, wala na yung anak mo. Diba? Pero dahil ang Diyos ang dakilang manggagamot, hello! Kaya po doon sa mga tao na tumanggap ng mga dasal na hindi naman nila alam ang kahulugan, makipag-usap kayo sa Diyos. Sabihin niyo sa Diyos na, Panginoon, di ko alam kung tinanggap ko sabi, protection daw ito Kung protection yan, hindi ka na sana nagkakasakit. Hello? Kaya doon sa mga tao na walang alam sa buhay, kundi tumanggap lamang na sinabi yan ay protection.
Sino ang proteksyon? Si Jesus ang kaligtasan. Sino pa pangahanapin nyo? Si Jesus lang nga. Si Jesus lang. Meron ka lang sakbit-sakbit na dasal. Hindi mo naman maintindihan Latin. Hindi mo naman alam kung paano makipag-usap ng tama sa Diyos. Sasamahan ka kaya na Diyos? Hindi! Kapag wala kang tamang relasyon sa Diyos. Kapag may karelasyon kayo at niloloko kayo, anong ginagawa nyo? Di ba ginagantihan nyo? Loko-loko ka, magluluka-luka na rin ako. Di ba? Ang Diyos ay mapanipuguin. Hindi ka tumatawag sa Diyos, may sakbit-sakbit kang dasal sa bewang mo. Anong sasabihin ng Diyos? Anak, yan ba ang Diyos mo? Andito ako ang kausapin mo! Mag-isip-isip kayo mga may dasal. Okay lang kung ang dasal na yan, naiintindihan nyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Oh, sa mga gusto ng mga pangontra, isulat niyo yan. Isulat ninyo. Saan niyo gustong isulat? Sa daw ng saging? At dikit niyo sa katawan niyo. Ang dasal na yan, si Jesus ang gumawa. Naiintindihan niyo ba? Ang dasal na yan ang itinuro ni Jesus sa mga taong gulong-gulo ang isip. Isulat nyo sa panyo nyo. At bago kayo matulog, takip nyo sa dibdib nyo. Para kung may masamang espiritu, makikita niya yan, dasal na yan sa ibabaw ng dibdib nyo. Subalit, ang taong may relasyon na sa Diyos, saan niya nakatago? Sa puso. Sa puso ng taong may relasyon sa Diyos. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas sa limang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatago, pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho, nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Kaya kung ang dasal ng Diyos na Ama namin, dala mo sa puso mo, may bisa ba yan? May protection ba yung Ama namin sa buhay mo? Ay bakit kung ano-ano mga dasal ang dala mo? Na hindi mo naman naunawaan. Ang Ama namin ba ay naunawaan nyo? Malamang sapagkat Pilipino kayo.